Ferdinand Marcos Jr. at Republic of Korea President Lee Jae-myung nagkausap kaugnay sa lalo pang pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Korea. Nakatenggang flood control project sa Kalumpit, Bulacan, i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Listahan ng mga aplikante para sa susunod na ombudsman, inilabas na ng Judicial Bar Council. Digital Senior Citizens ID inilunsad na ng Department of Information and Communications Technology at National Commission of Senior Citizens. Dagdag bawas sa presyo ng langis nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. At Wish Date concert na pinamagatang Love Tales mapapanood na sa linggo sa Smart Araneta Coliseum. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, August 15, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Ipinanawagan ni Senador Erwin Tulfo na ipatigil ang online gambling hanggang sa magkaroon ng malinaw at epektibong regulasyon para rito. Samantala, nagtakda naman ang GCash ng deadline kung kailan maaaring ilipat ng mga gamers ang natitirang balanse mula sa kanilang gaming account patungo sa kanilang e-wallet. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Cadapan Jr. Dismayado ang mga miyembro ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa unang pagdinig ng Senado sa mga isyu ng online gambling. Ito ang inihayag ni Senador Erwin Tulfo, chairperson ng Senate Committee on Games and Amusement na siyang nanguna sa naturang investigasyon. Aniya, pinagbibigyan nila pangunahin na ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na nagsasabing nagagamit ang kita ng online gambling sa PhilHealth, Sports Commission at iba pa. Ngunit wala anyang maayos na regulasyon at pinaiikot-ikot pa sila sa pagdinig kasama ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. So we're not happy. Hopefully sa second hearing, kaya pinapabalik ko sila, bigyan mo kami ng malinaw na regulation. Hindi lang yung BSP, pati yung PAGCOR. Bigyan mo kami, latagan mo kami ng malinaw. Siguro, unang gawin natin, alisin na natin yung link ng mga e-wallet sa mga gambling para yung mga tao, mapilitan na lang pumunta sa mga pay stations. Sige, papayag kami siguro. And we're not sure. Pero kung walang malinaw, hindi talaga really have to stop this. Kasi maraming victims. Naglabas naman ng pahayag ang GCash na kinukumpirma ang pagsunod sa direktiba ng BSP na tanggalin ang link o kaugnayan nila sa mga online gambling platform. Sa 48 hours na ultimatum na binigay ng BSP sa mga e-wallet company para ipatupad ang naturang direktiba, sinabi ng GCash na naglabas na sila ng kautusan kaugnay nito. Ipinag-utos ng naturang e-wallet company na suspendihin ang mga in-app gaming access sa mobile payment apps at website nila na pinamamahalaan ng BSP. Kasunod nito, magpapatupad ang GCash na mga kinakailangang pagbabago sa loob ng 48 oras. Bunsod nito, sususpindihin na ang access sa online gaming sa pamamagitan ng GLife simula alas 8 ng Sabado, August 16. At maaaring i-withdraw ng mga user nito ang kanilang mga pondo mula sa kanilang gaming account pabalik sa GCash wallet sa pamamagitan ng GLife hanggang sa parehong petsa at oras. Pagkatapos nito ay maaari nilang ma-access ng users ang kanilang natitirang pondo direkta sa website ng gaming merchant. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan. Naglabas ng paalala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC para sa ating mga kababayan upang maiwasan ang mga iligal na online lending apps na namamahiya at nagpapatubo ng labis-labis na nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng ilan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale.
Hindi na bago sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang mga sumbong tungkol sa mga biktima ng online lending applications na namamahiya, hindi makatarungang magpatubo at nanghaharas. Ilang ulit nang nagsagawa ng raid ang kagawaran sa mga opisina ng mga kilalang abusado at iligal na online lending apps. Subalit sa panahon ng kagipitan at sakuna, marami sa ating mga kababayan ang napipilitang umutang sa mabilis na paraan. Kaya naman, muling nagpapaalala ang PAOK upang maiwasan na sila ay mabiktima ng ganitong uri ng OLA o online lending apps. Kapag may sakuna at kailangan ng emergency cash, mag-iingat sa mga lalapitan at uutangan. Piliin ang mga loan na makakatulong at hindi magiging pabigat. Unahing lumapit sa mga government agencies na nagbibigay ng calamity loans gaya ng Pag-ibig, SSS at GSIS. Bagamat may proseso at kaunting paghihintay, mababa naman ang interes at malinaw ang terms. Pwede ring lumapit sa bangko at kooperatiba para sa paayos at legal na loan. Pero kung sakaling di maiwasang lumapit sa online lending apps, tiyaking rehistrado ang kumpanya na uutangan, malinaw ang terms na babayaran at may maayos na reputasyon. Ito naman ang uri ng OLA na dapat iwasan ng publiko. Ito naman ay isang paalala. Iwasan ang mga pautang na walang malinaw na kontrata. May sobrang taas na interes, nanghaharas at namamahiya. Pag-isip at huwag padalos-dalos. Piliin ang tamang opsyon na angkop sa iyong kakayahang magbayad. Sa oras ng pangangailangan, ang tamang loan ay solusyon, hindi pabigat. Maging maingat, maging handa. Kasama niyo ang PAOK sa ligtas at maayos na pagbangon. Para hindi magsisi sa huli, maging maingat, lalo na sa mga inaalok na utang online. Hindi lahat ng madaling pera ay tulong. Baka ito pa ang magdulot ng matinding pagsisisi. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinagtibay na ng House Committee on Appropriations ang ilang pagbabagong ipatutupad sa deliberasyon na panukalang pambansang pondo para sa 2026. Kabilang narito ang pagkakaroon ng Budget Amendments Review Subcommittee, ang grupong didinig sa panukalang amendments sa budget na bubuksan din sa publiko. Gayon din ang People's Budget Review kung saan bibigyan ng pagkakataon ang civil society organizations at public watchdogs na makibahagi sa deliberasyon. Sa August 18, ang Development Budget Coordination Committee ang unang sasalang sa Kamara para sa gagawing pagrepaso sa kanilang panukalang pondo para sa taong 2026. Ayon kay House Committee on Appropriations Chairperson at Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, puspusan ang gagawin nilang pagdinig hanggang Setyembre. On August 18, all systems go full blast. We start with the DBCC. And then after that, tuloy-tuloy na yan. We have daily committee hearings all the way through the week of September 16. So even Fridays of September, we have hearings every day. The only time that we are going to take a break is during the holidays. Tiniyak ng House Committee on Appropriations Chairperson Nueva Ecija Representative Micaela Swansing na igagawad ang karampatang courtesy o paggalang sa mga ahensya ng pamahalaang dadalo sa budget deliberations ng Kamara. Kabilang narito ang tanggapan ni Vice President Sara Duterte. Ginawa nito ang pahayag ng matanong kaugnay ng issue matapos maging kontrobersyal ang pagdinig sa budget proposal ng tanggapan ng Vice Presidente noong nakalipas na taon. Sa August 18 na sisimula ng House panel ang pagrepaso sa 2026 proposed national budget. Kasabay naman ito, inaasahan din ng kongresistang igagalang ng mga tanggapan ng pamahalaan ang proseso sa Kamara. Kabilang sa pinakamalaking mandato ng House of Representatives ang pagrepaso sa panukalang pambansang pondo. Under my leadership as chairperson of the Committee on Appropriations, I commit
that all of the agencies, all of the heads of agencies will receive the respect due and commensurate to their offices. I really do hope that the heads of agencies would extend the same courtesy of respect, because all we want here, pare-pareho lang naman po tayo ng kagustuhan na talagang maging masusi yung pagdinig at deliberasyon patungkol sa budget. 3 araw pa lang ang nakalilipas mula ng ilunsad ang sumbong sa Pangulo website, higit 1,000 report na ang natanggap ng portal na may kaugnayan sa pagpapatupad ng mga flood control projects. Umabot na sa 1,148 reports ang natanggap ng portal na sumbong sa Pangulo.ph simula ng ilunsad ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Lunes, August 11. Mayroon ding itong 823 feedbacks habang nasa 84,892 ang total views nito. Wala pang detalye na ibinigay ang palasyo ukol sa mga natanggap na report. Una nang sinabi ni PBBM na siya mismo ang babasa ng mga report na papasok sa online portal. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, tiyak na mananagot ang mga kontratistang may maanumalyang proyekto. Dahil yung mga maanumalyang proyekto ay ito po ay paiimbestigahan. Hindi po ibig sabihin na nabigyan sila ng bagong kontrata, hindi na po sila maaari managot sa mga dating naging kontrata na nasasabing maanumalya. Bibisita ngayon sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan i-inspeksyonin ng Pangulo ang isang nakatenggang flood control project na hindi pa rin natatapos makalipas ang ilang taon. Mula sa Kalumpit, Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, ano ang detalye niyang flood control project dyan sa Kalumpit na i-inspeksyonin ng Pangulo? Sa ngayon nga ay ito ay binadgetan ng nasa 74 million itong sa lugar ng Bulusan na Kalumpit, Bulacan, at ito nga yung pupuntahan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at inaasahan natin na ilang minuto lang ay darating na nga si Pangulong Ferdinand Marcos. Bandang alas 12 nga ng tanghali ngayong araw ay inaasahang tutungo dito sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layo ng pagbisita ng Pangulo na alamin ang sitwasyon ng ilang mga flood control projects sa lalawigan. Isa sa pupuntahan ni Pangulo yung hindi natapos na flood control dito nga sa Barangay Bulusan. Ayon sa residente na si Mang Danilo Punatawi, may dike nga sila pero hindi naman ito natapos. Anya malaking bagay na magtutungo ang Pangulo sa kanilang barangay na makontrol na itong problema nila sa tubig baha sa kanilang galing mula sa Pampanga River. May ginawa pong dike, kaya lang hindi tapos. 3 taon na yata o 4 na taon na natigil. Dumubulto ngayon ng tubig, papasok dito sa baryo ng Bulusan, Calisol, yan. Hanggang sa ilog, doon sa highway, yun. Kaya tumatambak ang tubig. Siguro naman kung makaharangan nyo ng maayos, kahit paano, hindi kami masyadong babae. Kamakailan sinabi ni PBBM na umabot na nga sa 545 billion pesos ang flood control project mula July 22 hanggang ngayong taon. 20% dito ay napunta lang sa 15 contractors. Sa 15 contractors, 5 sa kanila anya ay may kontrata sa buong Pilipinas. Gaya ng sinabi ng Pangulo, imo-monitor nito ang mga sumbong pagdating sa flood control at araw-araw ay magbabasa siya sa website ng mga maaaring reklamo mula sa mamamayan. Anya kahit masangkot dyan ang mga taong malapit sa kanya ay hindi niya ito kukonsintihin. Ang mahalaga niya ay yung mga reklamo ng mga mamamayan. Sa ngayon nga ay Ella, ongoing kami ngayon na dito maraming mga media na rin at naantay na lang yung pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Barangay Bulusan at marami na rin mga residente rito na mga nag-aabang kay Pangulo at mamaya pagkatapos naman nito
sa Barangay Bulusan ay magtutungo si Pangulong Ferdinand Marcos sa isa pang lugar sa Kalumpit, Bulacan pa rin, doon naman sa Barangay Frances na hindi natapos yung nasabing dike doon sa lugar ng Kalumpit. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Tiniyak ng Department of Budget and Management o DBM na paiigtingin nila ang pagtutok sa pondo ng bayan. Ito ay upang masigurong napupunta ang pera ng taong bayan sa tamang mga proyekto. Ang detalye sa report ni Jed Neresina. Inanunsyo ni Budget Secretary Amina Pangandaman kahapon na plano ng Department of Budget and Management o DBM na ilunsad sa lalong madaling panahon ang isang plataporma na maaaring maging sumbungan ng publiko kung may makitang anomalya o problema sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon sa DBM, ang Project Digital Information for Monitoring and Evaluation o DIME ay isang direktang line of communication ng publiko sa pamahalaan. Paliwanag ni Secretary Pangandaman, sa inisyatibang ito mabibigyan ang bawat Pilipino ng kapangyarihan na maging on-the-ground monitor sa mga proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa. What's nice about that system also, that application, is that the public can comment. Pwede po nilang sabihin, makapag-log in doon, pwede po nila sabihin kung may mali sa reporting po namin sa gobyerno at saka kung meron po silang gustong idagdag doon sa mga proyekto na nakapost sa ating website. Dagdag pa ng kalihim na nais nilang palakasin ang pagtutulungan ng national government at ng publiko upang mas mabilis na makatugon sa mga problema o issue. Bukod dito, nabanggit ni Secretary Pangandaman na gagamit din sila ng ilang teknolohiya para sa monitoring, partikular na sa infrastructure projects. We will use drones and satellites to monitor po yung mga proyekto sa General Appropriations Act. Line by line po, makikita po natin dyan yung status, sino po yung mga contractor, kung nagsimula na po at ano pa yung mga accomplishment. Bukod sa Project DIME, plano ring ilunsad ng DBM ang Project Bayan Monitor sa Agosto ngayong taon. At ito naman ay magtatampok ng isang grading system na susuri sa paggastos ng budget sa bawat departamento. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaasa ang Commission on Elections o COMELEC na mayroon ng malinaw na kasagutan kung matutuloy ba o hindi ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa susunod na buwan. Ayon sa komisyon, mahalaga ito para sa kanilang preparasyon. Narito ang report ni Dante Amento. Kahit nagganap ng batas ang pagtatakda ng termino ng Barangay at Sangguniang Kabataan Officials o ang Republic Act 12232, hindi pa rin malinaw ang sagot sa tanong kung mapupuspon o maipagpapaliban ang halalan. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, umaasa sila na bago matapos ang Setyembre ay may tiyak na silang direksyon hinggil dito o kung tuloy o hindi ang eleksyon. Hihintayin ng komisyon kung may maghahain ba ng petisyon sa Supreme Court upang questionin ang constitutionality ng bagong batas. Kung matutuloy ang halalan, sa Oktubre ay sisimulan na ng COMELEC ang pagsasagawa ng paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo. Yung COC filing kasi mangyayari dapat base sa aming timeline sa October, first week. And therefore, in the meantime, siguro naman, sana nga itong panahon na ito, araw na ito, hanggang buong buwan ng September, ay magkaroon ng kaliwanagan, lalo na kung mayroong pupunta sa Korte Suprema. Actually, napakahirap at this point, napaka-presumptuous natin, parang huhulaan natin kung talaga may kaso na mapapail sa Supreme Court. Samantala kung mapupuspo naman ang eleksyon, hihingi ng 4 na bilyong pisong dagdag pondo ang komisyon. Ito ay gagamitin pambayad sa mga madadagdag na bilang naman ng mga kagamitan sa halalan tulad ng balota, honoraria ng mga guro at iba pa. Pag nagdagdag ka ng presinto, dagdag na guro, dagdag na ballot boxes, dagdag na balota, dagdag na election paraphernalia. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sa kapapasok lamang na balita, naghain ngayon ng petisyon sa Korte Suprema ang veteran election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal upang questionin ang legalidad ng Republic Act 12232 na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE ngayong taon. Hiniling niya sa Supreme Court ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng nasabing batas. Giit ni Attorney Macalintal, labag ito sa saligang batas at dapat agad aksyonan ng korte. Nauna nang pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging ganap na batas ang pagpapaliban ng BSKE. Mula sa orihinal na schedule na December 2025, iniurong ito sa November 2026. Inilabas na ng Judicial and Bar Council o JBC ang listahan ng mga aplikante para maging susunod na ombudsman kapalit ng nagretiro na si Ombudsman Samuel Martires. Humingi naman ng komento o pananaw ang JBC mula sa publiko kaugnay ng mga aplikante. Mula sa Maynila, ang detalye alamin natin kay Dante Amento live. Dante, sino-sino ang mga pangalan na kasama sa listahan ng JBC na nag-apply para maging susunod na ombudsman? Magandang umaga, Ella. 17 ang nasa listahan ng mga aplikante na inilabas ng Judicial and Bar Council o JBC ngayong umaga para maging susunod na ombudsman. Ang mapipili ay siyang papalit sa nagretirong si Samuel Martires. Noong nakaraang buwan, ang JBC ang siyang sasala sa mga aplikante kung saan idadaan sila sa mga interview. Ella, sa listahan ay kasama si dating Commission on Audit Chief Michael Aguinaldo, Sandigan Bayan Justice Geraldine Econg, Supreme Court Associate Justice Samuel Garland, retired Supreme Court Justice Mario Lopez, dating Bureau of Internal Revenue o BIR Commissioner Kim Henares, Attorney Melvin Matibag. Salungat naman, Ella, sa lumabas na report na diniskwalipika sa bilang aplikante. Kasama pa rin sa listahan si Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya. Samantala, humingi naman ng komento o pananaw ang JBC mula sa publiko patungkol sa mga aplikante. Sa official social media page ng JBC ay nakalagay ang isang link na maaaring sagutan ng ating mga kababayan hinggil sa kasangian ng mga aplikante. Kabilang rito, kung wala bang anumang question o bahid ng di maganda ang integridad ng aplikante, karapat-dapat ba ang kabuuang pag-uugali nito na nagpapakita ng high moral standard sa personal man o sa kanyang professional na pakikitungo. Inaasahan natin, Ella, na magsiset ang JBC ng mga schedule ng interview dito sa mga aplikante para sa susunod na magiging ombudsman. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Dumulog sa National Police Commission ang magkapatid na si Julie at Elakim Patidongan. Ito'y upang sampahan ng reklamong administratibo si dating Criminal Investigation and Detection Group Director Police Brigadier General Romeo Macapaz at 2 iba pa. Ang detalye sa report ni Leia Ilaghan. Hindi nasunod ang napagkasunduan. Ito ang sinabi ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy matapos sunduin ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kanyang 2 kapatid sa Cambodia. Kaya naman, sinampahan ng magkapatid si dating CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Macapaz at 2 iba pa ng reklamong administratibo. Ayon kay Elakim Patidongan, sinundo sila ng grupo ni Brigadier General Macapaz sa Cambodia, subalit pagdating sa airport ay bigla silang inaresto ng grupo. Kinuha din aniya ng grupo ni General Macapaz ang kanilang mga telepono at wala ng SIM card nang ibalik sa kanila. Kinuha nila yung cellphone namin ni Jose, saka nung binalik na nila, wala ng SIM card, wala ng memory card. May mga mahalagang ebidensya doon na makukuha. Malaki ang tiwala namin sa kanya nung sinundo niya kami kasi kausap nila ay yung kapatid namin. Pero nung dumating na kami, nag-iba na yung takbo ng niya. At saka pinaaresto na nila kami sa NAIA. Una nang ipinaliwanag ng PNP na sinundo nila sa Cambodia sina Jose at Elakim Patidongan dahil naniniwala sila na ang mga ito ang missing link sa kaso ng nawawalang sabongero. Subalit, napag-alaman nila
na convicted sa kasong robbery si Jose habang lumabag naman sa immigration law si Elakim. Kaya't inaresto ang mga ito ng mga pulis pagdating sa airport. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pagkabalik po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at in compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Elakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was a decision na kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. Si Elakim ang sinasabing nakita sa CCTV footage na nagwi-withdraw sa isang ATM machine sa Laguna gamit ang ATM card ng isa sa nawawalang sabungero. Habang si Jose naman ang sinasabing nakita sa CCTV footage na kasamang naglalakad ng isang nakaposas na lalaki na napag-alamang isa sa nawawalang sabungero. Ang magkapatid na Patidongan ay sinamahan ni DOJ Undersecretary Eli Cruz sa pagsasampa ng reklamo sa Napolcom. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinawag na guni-guni ni Police Brigadier General Romeo Macapas ang mga bintang ng magkapatid na Patidongan laban sa kanya. Ito ang reaksyon ng General matapos nasampahan ng reklamong administratibo nina Julie at Elakim Patidongan sa National Police Commission kahapon. Mula sa Camp Crame, nagbabalik si Leia Ilagan live. Leia, ano ang detalye na naging reaksyon ni General Macapas sa mga bintan laban sa kanya? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa guni-guni na lang siguro nila. Ito ang text message ni dating CIDG Director, Police Brigadier General Romeo Macapas bilang reaksyon sa ginawang pagsasampa ng reklamo ng magkapatid na si Julie at Elakim Patidongan sa National Police Commission kahapon. Sinabi ni Macapas na ginawan lamang niya ang kanilang trabaho. Tubang kinaela si General Macapas na magbigay ng iba pang komento at sa halip ay sinabing sasagutin na lamang niya ang reklamo sa tamang panahon sa Napolcom. Kahapon nga, Ella, nagtungo sa Napolcom ang magkapatid na Patidongan para sampahan ng reklamo administratibo si General Macapas at dalawang iba pa. Ayon kay alias Totoy, hindi tumupad sa napag-usapan ng CIDG. Sa halip, inarestoan niya ng mga ito ang kanyang dalawang kapatid sa airport matapos nasunduin sa Cambodia. Sinabi din ni Elakim na kinuha ng mga otoridad ang kanilang telepono at wala ng SIM card nang ibalik ito sa kanila. Nauna nang sinabi ng PNP na kailangang arestuhin ang magkapatid dahil convicted umano si Jose sa kasong robbery habang pineke naman ni Elakim ang kanyang pangalan sa pasaporte na lumabag sa immigration law. Ang magkapatid Elang Patidongan ang sinasabing missing link sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. Nagkausap sa telepono si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Republic of Korea President Lee Jae-myung kahapon, August 14, kung saan muling pinagtibay ng Pilipinas at Korea ang ugnayan nito. Sa opisyal na post ng Pangulo sa kanyang social media account, kinumpirma nito ang pag-uusap nila ng Korean President hinggil sa lalo pang pagpapatatag ng relasyon ng dalawang bansa. Kabilang narito ang usapin sa pamumuhunan at kalakalan, gayon din ang advanced development initiatives, infrastructure at people-to-people exchanges. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-66 na anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Korea.
Nauhing pandangal si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa graduation ceremony ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA sa Zambales City ngayong araw. Aabot sa 252 ang nagsipagtapos sa PMMA Kadaligtan Class of 2025. Mula sa Narciso, Zambales, makibalita tayo kay Nel Maribuhok live. Nel, ano ang naging mensahe ng Pangulo? Yes, Ella, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatuloy ng mga pagsasanay upang makalikha ng magagaling na marino. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng kanyang pangunahan ng commencement exercises ng Philippine Merchant Marine Academy Kadaligtan Class of 2025. Pili ng Pangulo sa mga bagong marino na maglilingkod sa Philippine Navy, Coast Guard at Merchant Marine dalhin ang galing na natutunan sa marine institution na ito. Sinabi rin ni Pangulong Marcos na magkakaroon na ng National Merchant Marine Aptitude Test para sa mga papasok sa PMMA. 252 ang nagsipagtapos sa kadete mula sa Kadaligtan Class of 2025. 144 ang nagsipagtapos ng Bachelor of Science in Marine Transportation. 108 naman ang Bachelor of Science in Marine Engineering. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Opisyal na ang inilunsad ngayon ng Department of Information and Communications Technology. Katuwang ang National Commission of Senior Citizens, ang Digital National Senior Citizens ID. Dito, maaari nang ma-access ng mga senior citizen ang kanilang mga benepisyo gamit ang eGov application. Mula sa Maynila, may report si Mia Alonzo live. Mia, paano makakatulong itong digital ID na ito para sa mga senior citizen? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon nga kay Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, sa pamamagitan nitong application ay mas mabilis na nila na maa-access at mapapadali itong pagkuha ng mga benepisyo dahil sa pamamagitan nitong eGov app, pagsasama-samahin na ito dito. Kanina nagsagawa ng ceremonial launching ang Department of Information and Communications Technology kasama ang National Commissions on Senior Citizen. Isa sa layo ng DICT at NCSC na maging oportunidad ang digitalization para maging bahagi ng digital world ang mga seniors at walaan nilang mapag-iwanan. To have that digitalized senior citizen ID is actually more than just an ID. It is actually a symbol where all senior citizens are not left behind. Heto pong ID na ito ay nagpapatunay at nagpapakita na madali at maagapan lang pala ang pag-access for our services ng gobyerno. Mas magiging epektibo rin ang koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan dahil sa real-time na verifikasyon na malakian nila ang maitutulong para maiwasan ang panlilinlang at dobleng pagpaparehistro habang pinabibilis ang pagbibigay ng tulong. Sa pamamagitan ng Digital Senior Service ID sa eGov app, wala nang mahabang pila, biyahe o pabalik-balik sa opisina. Kaya eto po, maganda to. Kung meron sana tong eGov app na to noong time na nasa GSIS po ako 20 years ago, hindi na sila alis ng bahay nila. Magiging member na sila kaagad or yung mga benepisyo para sa senior citizen nandun na sa app nila. Ang sistema ay magsisilbing daan para makabuo ng mas tumpak na datos ukol sa mga senior citizen na hakbang ng pamahalaan sa pagpaplano ng mga programang pangkalusugan, pinansyal at pangkomunidad. Ella, bukod dito, natalakay din kanina doon sa forum or sa launching nitong
digital ID ng senior citizen ay yung panghihikayat doon sa mga wala pang senior citizen o wala pa sa 60 years old na makapag-download nitong e-gov app, lalo na yung mga meron ng national ID dahil ayon kay DICT Secretary Aguda, pagtungtong nila ng 60, automatically na magkakaroon na agad sila ng senior citizen ID kahit hindi na nila kailangan pa na pumunta pa sa mga opisina para mag-apply nito. At yan muna ang update mula dito sa May Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Abiso sa mga motorista, posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na monitoring sa global market, inaasahan tataas ng 40 hanggang 60 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang posible naman bumaba ng 70 hanggang 90 sentimos ang kada litro ng diesel at nasa halos piso ang matatapya sa kada litro ng kerosene. Sa Lunes, i-anunsyo ang final adjustment sa presyo ng langis na ipatutupad naman sa Martes, August 19. Tiniyak ng Department of Transportation na hindi maapektuhan ang biyahe ng mga bus sa EDSA busway, partikular na sa EDSA Kamuning Station. Ngayong buwan kasi ay inaasahan na uumpisahan na ang rehabilitasyon sa naturang istasyon, kasabay na rin ang itatayong bagong overpass bilang kapalit ng Mount Kamuning. Narito ang report ni Benedict Samson. Matapos ang groundbreaking kahapon ng EDSA Busway Kamuning Station at bagong overpass bilang kapalit ng Mount Kamuning, inaasahan na masisimulan na ngayong buwan ang pagsasaayos ng naturang bus station. Ayon kay Transportation Secretary Vince Tison, kahit may gagawing konstruksyon, tiniyak nito na hindi ito makakaapekto sa mga bumabiyaheng bus sa EDSA Bus Carousel. Walang magiging pagbabago sa flow. Siyempre, meron ngang konting mga board up at mga konting adjustment, pero yung flow ng mga bus, tuloy-tuloy pa rin yan as is. Ayon pa sa kalihim, prefabricated na mga materyales ang gagamitin para mas mabilis na matapos ang proyekto at hindi makaapekto sa daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Tuwing madaling araw lang magkakaroon ng pagsasaayos sa gagawing tulay. Minimally magiging epekto at yung mga, kunyari, yung mga bridge na yan, kagaya nung nakikita yung ginagawa nila ngayon sa Mega Mall, nagtatrabaho lang sila para maisara ang EDSA. Madaling araw, I think, alauna ng madaling araw hanggang alas 4 ng madaling araw. So yung detour natin dito, ganun din. Hindi natin gagawin yon, obviously, kapag maraming mga sasakyan na dumaan. Kahapon, ipinakita ng DOTR ang plano ng gagawing rehabilitasyon sa busway at bagong tulay. Sa naturang plano, mas malapad, may bubong, elevator at wheelchair lift ang gagawing bagong tawiran na kokonekta sa Kamuning Busway Station. Target naman ng DOTR na matapos ang proyekto sa Disyembre na nagkakahalaga ng nasa mahigit 80 million pesos. Benedict Samson, UNTV News na Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinahanap na ng Department of Transportation ang sasakyan at driver na pinahawak ng manibela ang isang paslit. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, na-i-report na sa Land Transportation Office o LTO ang video. Umapela naman ang kalihim sa mga motorista na sumunod sa batas upang maiwasan ang mga aksidente. Sa viral video, pinahawak na manibela ang isang paslit habang nakaupo ito sa kandungan ng driver sa isang parking lot. Tila inaliko-liko pa ng bata ang manibela sa naturang video. Unang-una, bawal yun. Hindi mo pwedeng pagmanehohin yung bata mong anak na walang student permit. Tapos tapos musmus pa. So, report na to sa LTO, hinahunting na natin yung sasakyan. 6 na bata at isang school staff ang sugatan matapos bumangga ang isang SUV sa lobby ng Manila Central University o MCU sa Caloocan City kahapon, August 14. Base sa inisyal na investigasyon, nawalan umano ng kontrol ang 70-year-old na driver ng sasakyan, dahilan para magdire-diretso ito sa loob ng gusali at masagasaan ang mga bata. Patuloy pang nagpapagaling ang mga biktima.
Naharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to property. Nag-abiso ang Beepcard kahapon na magkakaroon ng update ang kanilang mobile app. Mayroon silang ilalabas na bagong features at updates sa mobile app. Bagaman hindi pa nagbigay ng detalye dito ang Beepcard, hinikayat nila ang mga user na i-download ang latest version ng kanilang app sa Google Play, Play Store o Huawei App Gallery. Kamakailan lang sa open letter na ipinadala ng isang grupo sa DOTR, hinihiling ng mga ito na sana'y magkaroon ng digital bid card upang hindi maging depende sa pisikal na card ang paggamit sa BIP. Sa ngayon, nire-resolba pa rin ng Department of Transportation ang kakulangan sa supply ng BIP card na ginagamit sa pagsakay ng tren at iba pang public transportation. Mananatili ang maximum suggested retail price o MSRP sa mga imported na bigas sa loob ng 2 buwan na suspensyon ng pag-aangkat ng bigas ayon sa Department of Agriculture. Ang MSRP sa 5% broken imported rice variety ay naibaba sa 43 pesos per kilo mula sa 45 pesos per kilo noong July 16. Sinuspende ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng bigas sa pagitan ng buwan ng Setyembre hanggang Oktubre para ma-stabilize ang presyo ng palay. Bumagsak ito sa 8 pesos per kilo na mas mababa na kaysa sa production cost ng mga magsasaka. Babantayan ng DA ang supply at market dynamics lalo na sa mga retailer, wholesaler at importer at magpapatupad ng aksyon para madisiplina. Nag-umpisa nang mamahagi ng Sentinel pigs ang Iloilo Provincial Agriculture sa iba pang lugar sa probinsya na nagkaroon ng kaso ng African Swine Fever. Ito ay matapos makasurvive ang mga baboy sa isang pilot site sa probinsya. Mula sa Iloilo City, makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta na ba ang supply ng baboy dyan sa Iloilo? Ella, ayon sa Iloilo Provincial Office, kulang na kulang ang supply ng baboy ngayon sa probinsya ng Iloilo, kaya ang ilang mga retailers ay kumukuha pa ng supply mula sa mga kalapit na probinsya tulad ng Negros Occidental para mapunan ang kakulangan ng supply ng baboy sa probinsya. Pinalawak pa ng Iloilo Provincial Office ang kanilang programa para sa Swine Sentinel Program. Ang kay Iloilo Provincial Veterinarian Dr. Darrell Tabuada, naging successful o nabuhay ang 72 baboy na mahagi sa bayan ng Oton kung saan naitala ang unang kaso ng ASF sa probinsya. Ibig sabihin, wala nang anumang virus ng ASF sa lugar. Bunsod nito, 8 pang bayan ang binigyan ng mga Sentinel pig para malaman kung listas na muling mag-alaga ng baboy matapos makapagtala ng huling kaso ng ASF. Mahigit 1 taon na ang nakalipas. Kasama rito ang bayan ng Zaraganyo, Lucena, Mina, Haliway, Dingle, Banate, Barotac, Viejo at Batad. Ang mga piling magsasaka ay binigyan muna ng tig-isang baboy, feed, multivitamins at antibiotics. Ito ang mga may kulungan ng baboy na sarado sa mga tao at sumusunod sa biosecurity measures. Sa susunod na linggo, pagkakalooban rin ng baboy ang bayan ng Lambunaw. Sa kasalukuyan, mayroong 89,495 na baboy sa probinsya. Mas malayo sa 350,000 na populasyon ng baboy bago na nalasa ang ASF sa lalawigan. Mahigit 10 milyong piso naman ang inilaang pondo ng probinsya para sa pagbili ng mahigit 1,000 biik para sa Sentinel program. Yun muna ating balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tumanggap ng mahigit 13 milyong pisong tulong pangkabuhayan mula sa DSWD Bicol sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ang 677 residente ng Pulangi, Albay na naapektuhan ng bagyong Christine noong nakaraang taon.
Bawat benepisyaryo ay nakatanggap ng 20,000 pesos bilang panimulang puhunan upang maibalik ang kanilang negosyo, muling makabili ng supply at makabangon mula sa pinsala. Nabigyan din ng panimulang puhunan ng 61 iba pang kalahok sa SLP para makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Ayon kay DSWD Bicol Regional Director Norman Laurio, patuloy ang ahensya sa pagtulong sa mga nasalantang kababayan upang muling magkaroon ng matatag na kabuhayan. Posibleng magkansela ang Air Canada ng humigit kumulang 500 flights ngayong Biyernes bago ang nakatakdang welga ng nasa 10,000 flight attendants sa Sabado dahil sa naudlot na negosasyon kaugnay sa sahod at bayad sa oras ng trabaho. Tinatayang maapektuhan ng flight cancellation ang mahigit 100,000 pasahero. Nagbabala rin ang airline na aabuti ng 1 linggo bago muling maibalik ang normal na operasyon. Sentro ng issue ang hiling na bayaran din ang oras ng boarding at paghihintay sa paliparan kapalit ng alok ng airline na partial na bayad at 38% na dagdag sahod sa loob ng 4 na taon. Umapela ang Ministry of Labor ng Canada na ipagpatuloy ang usapan habang naghahanda ang mga pasahero sa posibilidad na kanselasyon ng biyahe at rebooking. Nag-alok ang China na tulungan ang Thailand at Cambodia na maibalik ang magandang relasyon matapos ang sagupaan sa border ng dalawang bansa noong nakaraang buwan. Umabot sa 43 ang nasawi at mahigit 300,000 ang lumikas nang sumiklab ang 5 araw na gyera. Sa pulong ng mga foreign minister sa Yunnan, hinimok ni Chinese Foreign Minister Wang Yi ang magkabilang panig na mag-usap at muling magtulungan. Nagpasalamat naman ang Thailand sa papel ng China sa negosasyon at nanawagang makipagtulungan sa Cambodia sa pagtanggal ng mga landmine sa border. Pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies at Judiciary Magis sa UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Magpapaalam naman sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors at PhilHealth Health Insurers. Habang kinapos ang combined 35 points ni na Senators Bongo at Joel Villanueva para itumba ang BJMP Greyhounds. Narito ang report ni JP Nunez. Unti-unti nang nagkakaalaman kung aling mga kupunan ang papasok sa quarterfinals ng UNTV Cup Executive Face-Off 2025. Sa bawat 7 kupunan sa Group A at Group B, tanging ang top 4 lamang ng magkabilang bracket ang aabante at mako-crossover para sa quarterfinals. Sa triple header nitong Miyerkules sa Paco Arena sa Maynila, sa first game, dinomina ng Agriculture Kadiwa Warriors ang board sa first half 23-14. Nagpamalas naman ng effective hustle plays at defense ang GSIS Furies with 17-8 steals at 9 blocks kontra sa 3 lamang sa Warriors. 32-29 pabor sa Furies. Third frame, humataw ang GSIS ng 15-9 run. Bumawi rin sa rebounds ang Furies habang tuloy-tuloy ang magandang depensa, kaya naman biglang umangat sa 9 points ang hinahabol ng Kadiwa Warriors, 47-38. After 5 minutes sa last quarter, umangat pa sa 15 puntos ang abante ng GSIS. Sinikap humabol ng Agriculture, subalit hindi sapat at nagtapos ang game sa final score na 62-56. Dahil sa panalo, siguradong pasok na sa quarterfinals ang GSIS Furies, habang laglag na sa liga ang Agriculture Kadiwa Warriors. Siguro sa next round, ibang level na to no? So mga kalaban namin, malalakas na to. So siguro, scout lang namin kung sino yung mga papasok na 4 sa kabila. Then
practice kami. Hopefully makumpleto, yun yung mahalaga. Kasi pag nakukumpleto talaga kami, nananalo kami. We played our best effort namin na kahit na medyo kulang kami lagi. Dahil kita nyo naman, mga USEC namin naglalaro kami, mga director. Yung iba kasi may injuries pa. So, but we're happy with the results kasi we played hard at nakatapos kami ng game na wala naman nasaktan. Best player of the game si Michael Guillermo na kumamada ng 17 points, 4 rebounds at 2 steals. Sa second game, mainit agad ang opensa ng Judiciary Magis na humataw ng 7-0 run kontra sa PhilHealth Health Insurers sa pagbubukas ng first quarter. Idinaan sa run and gun ng Judiciary Magis ang bakbakan, sabay ang pagpapaulan ng 12 tres beyond the arc na hindi naman natapatan ng PhilHealth. Mas nanaigreen ang magandang ball movement ng Magis, kaya naman hindi na nagawa pang makaahon ng health insurers sa pagkakabaon sa malaking kalamangan. Tumunog ang buzzer sa nakakangilong score na 66-38. Undefeated pa rin sa Group A ng Liga ang Judiciary Magis na may 5 panalo, habang laglag na sa Liga ang PhilHealth Health Insurers na walang nakuhang panalo sa 6 nilang laro. Siyempre, nandito pa lang tayo sa middle of the season. So, there's nothing to celebrate, no? So, lalo na makakaharap namin yung AFP, no, sa next game namin. And pares naman kaming 5-0, no? Sabi ko sa niya, yun yung magiging challenge namin. Yung chemistry namin, yung system namin, kung hanggang saan na yung team namin. Very overwhelming, no? So, yung level of competition medyo mataas din pala. So, para sa mga boss natin yan. So, okay yung liga kasi again yung competitive spirit nandun eh. Hopefully pag makasali kami ulit next season, so sana mapag-prepare kami ng maayos and may mga ibang boss na mapaglaro, mga available. Best player of the game si Justice Edilwasip Badiri na nagtala ng 11 points at 2 rebounds. At sa third game, mistulang siso game ang bakbakan sa hardcourt ng defending champion na Senate Sentinels at BJMP Greyhounds. Maganda ang kombinasyon na ipinamalas ni na Senator Bongo at Senator Joel Villanueva na kumabig ng 35 points. Yun lang, tinapatan naman ito ng combined 45 points ng 3 jail superintendent na sina Ricky Pegalan, Cassius Verbo at Gingoyan. Last 2 minutes and 2 seconds, lumamang pa ng 1 puntos ang Senate matapos maipasok ni Senator Go ang 2 free throws. Subalit agad itong nabawi ni Gingoyan sa isang perimeter shot, behind the back assist at isa pang tira mula sa fast break. Under 1 minute remaining, lamang ng 5 points ang BJMP Greyhounds at hindi na pinayagang makahabol pa ang Senate Sentinels hanggang sa matapos ang game sa final score na 73-69. Naagaw na ng BJMP Greyhounds ang 4th spot sa Senate Sentinels na nalaglag naman sa ika-5 pwesto. Siguro yung effort ng mga players talaga kasi pag walang effort, hindi mangyayari yung ganong laban eh. So both sides naman nag-e-effort, ginagalingan. Then patibahin lang talaga ng hangin sa dulo at saka kung sino mas kumpiyansa sa ginagawa nila sa laro. Yung defense namin, minsan nagko-collapse kami sa defense eh. Pag nakikita nyo naman, umahabol kami through defense namin. Kaya lang pagka malaman kami, minsan nagre-relax. Hindi ko alam kung nagre-relax or nawawala uli sa focus sa defense. Yung rotation siguro, medyo napapagod na dahil siso battle nga, lalamang sila, hahabol kami. Siyempre, tao lang, mapapagod din. Best player of the game naman si Jail Superintendent Jesse Gingoyan na nagtala ng 12 points at 3 rebounds. Sa ngayon, nasa top 4 spot ng Group A ang Judiciary Magis, AFP Cavaliers, Executive Branch Commanders at SSS Pension Boosters. Sa Group B naman, top 4 ang GSIS Furies, Ombudsman Graph Busters, PNP Responders at BJMP Greyhounds.
Tig-4 lamang na kupunan sa kada group ang papasok sa quarterfinals habang tig-3 naman ang malalaglag. Abangan ang susunod na game schedule sa August 20 sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, huling laban na ng SSS Pension Boosters kontra sa DOJ Beacons. Sa second game, magtutuos ang AFP Cavaliers at BIR Nation Builders. At sa huling game, ang BJMP Greyhounds laban sa PNP Responders. Mapapanood ang live stream ng bakbakan sa hardcourt sa official Facebook page ng UNTV Sports at YouTube channel ng UNTV. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yes, he will. Behind the back pass. Kaabang-abang ang bagong kwentong ihahatid na Wish Date Concert. Ang signature concept na pinagsamang kilig ng OPM hits, saya na theater at cinematic feels ng pelikula. Mapapanood na sa Smart Araneta Coliseum ngayon Linggo, tampok ang mga kilala at nagbabalik ng mga paboritong OPM artists, live acting at big screen visuals mula sa mga bago at batikang artista. Narito ang report ni Mia Alonzo. Ano kaya ang mangyayari kapag ang love story na akala mong tapos na ay biglang magkaroon ng panibagong kabanata? Sabay-sabay nating buksan ang pahina ng kwento ng pag-ibig sa Wish Date Love Tales na bibigyang buhay ni Joao Constancia, Vivory Esclito, Sean Salvador, Linel Navidad, Monica Lawrence at Miss Susan Africa. Ibinasilip rin ng mga bibida sa istorya ang kanilang naging preparasyon at na-encounter na challenges para sa kanilang paghahanda. During rehearsals, napansin ko na our movements have to be bigger. There are certain blockings that we have to do para in favor of the audiences and also para mas malaking impact sa kanila. So I guess these are like things that I just learned recently, and because I've never done theater acting, so it's pretty cool. Siguro more on like focusing talaga. Aside from memorizing the lines, it's about understanding the story, your character, and also having that connection with your co-actors is really important, as well as the people on set. Kaya naman bilang bahagi ng 11th anniversary ng Wish 1075, asahan ang makapigil hiningang mga live music performances na sinamahan ng film at theater sa darating na linggo sa August 17. Sa entablado, hindi lang acting ang bida dahil para mas maging ramdam ang bawat eksena, sasamahan ito ng live OPM performances. Kasama sa aabangan ang lineup ni Akila Paking, the original prince of Pinoy pop, Ding Dong Avanzado, Asia's romantic balladeer, Christian Bautista, at ang vocal powerhouse na si Gigi Delana. Maghanda na rin ang mga OG fans dahil muling babalik sa center stage si Kichi Nadal para maghatid ng kantang tumatak sa puso ng marami. Kaugnay nito, challenge accepted naman para sa mga OPM singer ang pagkanta ng mga awiting hindi lamang old school ang makaka-relate, kundi papatok rin sa mga Gen Z. You know, it was interesting kasi yung mga song choices na binigay sa akin, iba-ibang generation. So from my generation to the new generation, may challenge, di ba? I have to admit na challenge talaga ako. Pero it's a challenge that I enjoy, I welcome. Excited ako actually manood din, makinig sa mga kasama kong artist, sa mga big artists, and I just want to say na sa mga manonood, this is something to look forward to, something exciting aside sa yung mapapanood, 'di ba? Yung may acting and then music pinaghalo. Kasama natin yung mga OPM icons, and yeah, it's gonna be a night na puno-puno ng music. Focus ako emotionally, lalo na sa song, and I'm going to be singing one of the originals of Wish. So I'm really excited about it. Kaya
Kaya naman save the date at sama-sama nating abangan ang bagong twist na siguradong magpapakilig at magpapawaw sa lahat ng mga wishers. Mga wishers, handa na ba kayo? Kita-kits tayo sa Sunday at the Araneta Coliseum. Sulit to, sigurado. Kaya tara, so manood tayong lahat. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 21, na nagsasabi, ang masama ay humihiram at hindi nagsasauli, ngunit ang matuwid ay nahahabag at nagbibigay. At yan ang mga balita ng aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!